Magandang araw o kundi magandang gabi sa inyong lahat. Saan man tayo naroroon. Sana ay nasa magandang kalagayan tayo ngayon. Katulad kanina ay na ginawa kong reels ay ang content noon ay ipapaliwanag ko na ng detalye o kundi yung paliwanag na scientific at practical. For the man who has will be given more till he has enough and in spare, but the man who has not will forfeit that which he has. Yan ang nakalagay sa Matthew 12:13, chapter 13, verse 12. Ang mga tao, the people who will not be able to prove their intelligence will not survive. Humans have almost proved that they are worthy of being recognized by their creators as their equals. They only lack a little love for each other, and particularly for their creators. Yung mga taong hindi gaanong intelihente, ang definition ng intelihente rito ay hindi yung nakapag-aral ka, marami kang diploma, abogado ka o anuman. Hindi yun ang definition na sinasabing intelligence. Ang intelligence na dito ay yung mga taong mababait, yung nakakaintindi bago ang kanyang gagawin ay iniisip niya muna kung nakakasakit o tama para sa kanyang kapwa-tao. Nagmamahal sa kanyang kapwa-tao at nagrespeto. Sa amin, sa mga Raelians, yan ang definition ng intelligence. Ang taong with high intelligence ay hindi yung violente, laging kalmado, laging iniisip ang consequences na ang resulta ng kanyang gagawin. Ibig sabihin, ang pagka-intelligence ng isang tao ay nasa kanyang pag-uugali. Yan ang batayan. Ngayon, kung walang intelligence ang mga tao, they will not survive. Hindi sila magtatagal. Halimbawa, abogado ka nga, pagkatapos lagi kang nag-aaway dahil wala kang, hindi yan ang pagiging violente ay hindi intelligence. Siyempre, makakatapat ka rin ng isang violente, magpapatayan kayo, kaya hindi ka magsusurvive. Dito sa ating mundo, halos marating na natin ang equal na tayo sa ating mga creator. Kasi ang ating creator ay hindi mystical na Diyos, kundi mga tao ring katulad natin. Kaya nga nakasabi sa unang mga talata ng Biblia na ang tao ay ginawa sa kanyang imahe, sa imahe ng creator o ng Diyos. Kaya ang creator ay ka-equal natin. Kaya lang mas mas advantage na sila sa atin. Mas higher intelligence sila. Hindi sila violente, maunawain, peaceful people. Yun nga. Hindi nagagalit ng basta-basta na lamang. Na nagkatinginan galit na dahil kung ano-anong naramdaman at masamaan niya ang tingin mo, kaya naaway na. So, mapalad tayo dahil magiging ka-equal natin ang ating creator. Kaysa ibang tinuturo ng mga religion na ang creator natin ay mas dapat tayo lumuhod, mataas, lahat.
under na. Sa aming mga Raelian, hindi na kami kailangang magluhod dahil co-equal kami, co-existence eh. Mas mataas lamang ng kanilang intelihente kaysa sa atin dito. Kasi may pagka-violente pa rin tayo eh. Hindi pa rin na tumaas ang ating pag-uugali na katulad nila. It is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Nakalagay yan sa chapter 13 verse 11 ng Mateo. Nung magkaroon ng creation dito sa ating mundo, sa planetang Earth, may kasabay pa na 3 pang ibang planeta. Kaya yung sa 4 na planeta na nagkaroon ng buhay ay parang nagkaroon ng competition kung sino ang magsusurvive. The planets on which life has been created have been set in competition against each other. The planet on which humanity makes the most scientific progress, thereby proving its intelligence. Ang planetang sinumang nagkaroon ng progreso sa science, kaya na-prove na mas matalino sila, will receive benefits, magkakaroon ng benepisyo sa sa ating mga creator o yung mga God na nag-create sa atin o mga Elohim. Magkakaroon ng benefit, inheritance on the day of the last judgments. Ipapamana nila ang kanilang kung ano man ang kanilang narating, ipapamana natin nila yan sa atin. Kung magkaroon na ng last judgment, kailan ba magkaroon ng last judgment? Magkakaroon ng last judgment kung nawala ng itong ating civilization, kung nagunaw na o nawala ng ating civilization na ito. Pero hindi mawawala ang Earth. Kailan ba, katulad ni Noah, sa panahon ni Noah, nawala ang civilization. Itong civilization natin ay nagsimula sa civilization ni Noah. Dahil nagkaroon muli ng creation. Ngayon, pagdating ng last judgment, wala nang kabuhay-buhay, wala nang buhay sa earth. So magkakaroon ng last judgment. Doon sa last judgment ay nakasabi sa Biblia, sa mystical na pagkaintindi, ay bubuksan ang talaan ng mga libro. Bubuksan ang libro, talaan ng mga mababait na kung sino ang ma-qualified na mga nabubuhay pa noon at mapalad tayong buhay ngayon dahil kandidato tayo doon eh. Kandidato rin tayo. So, 144 people ang i-recreate ulit. Yung mga namatay na dati, si Mucha, wala pa kay Adan hanggang sa atin ngayon. Pipiliin ang 144,000 people. Yun. Hindi na yung mag-create pa ulit 144,000 people para mabilis ang improvement. Ikakalat itong 144,000 people sa iba't ibang kontinente ng ating mundo. Yun, bubuksan daw ang talaan ng ang libro. Pero sa atin, hindi yun literal na libro, kundi isang higa-higanting computer na isang pindot lamang, malalaman na kung sino ang qualified. Kasi tulad ng naipaliwanag ko pa noon sa mga una nating episode o sa unang part, ang tawag ko dito sa linggong ginagawa natin ay part o segment, pero part na lang para madala niya. Sa ngayon ay part 70 na itong tinatalakay natin
So 70 na linggong gumagawa tayo ng pag-interpret sa Biblia. So pipindutin ng computer, malalaman kung sino ang 144,000 na siyang mamumuhay ulit sa bagong langit at lupa. So, mamumuhay sa bagong langit at lupa. So, kasi kung nagkaroon ng nuclear holocaust, walang kabuhay-buhay lahat. Barren. So, walang kahoy, walang ano. Ilalagay tayong yung mga qualified. Mag-relapse ulit. Babalik sa uno eh. Mababalik sa back to zero eh. Walang mga halaman, walang mga kotse, walang mga primitive, magiging primitive. So, gusto niya ba yun? Para makarating ka sa Pilipinas, hindi ka pa makakarating sa US dahil walang eroplano, walang barko. Hanggang dyan ka lang. Katulad dito ko sa amin, Iloilo, para pupunta ako sa Aklan, it will take mga 1 month siguro na lakad yun. Walang transportation eh. Not even, walang mga road eh. Kaya nga, hanggat maaari, huwag nating mangyari yung ganun eh. Mayroon na tayo ngayon mga lahat. Yung improvement, ang nag-blossom ng earth, nagprogreso na, may mga cellphone na, naririnig na ang mga may mga kotse, maganda-ganda na eh. Pagkatapos, maging primitibo magbalik. Ako parang ayaw ko na lang ma-recreate para mabuhay sa bagong langit at lupa na yun na tinatawag. Magkakaroon ng inheritance, hindi kung magiging matalino tayo, kung magiging hindi magiging ipapamana nila ang kanilang technological scientific know-how sa atin. Kung hindi magkaroon ng yung paguna muli, maaring pumunta sila dito, tuturo nila kung paano tayong mamuhay na masarap. Gagawin kami, nangangarap, meron kaming, kahit na hindi pumunta, kayang-kaya natin kung magagawa talaga. Kasi kami nagtuturo, ang aming aim ay gawin ang earth, ang mundo na ito na paraiso, paradisical world ang tawag namin, o heaven on earth. Yun ang sabi ni Jesus Christ eh. Yung thy kingdom come, thy will be done on earth, sa earth as it is in heaven. Yung heaven na sinasabi niya, yung planeta ng ating mga creator o ng Elohim. Kasi heaven ang doon ang mamuhay. So, gagawin natin dito yon. Dito gagawin. Hindi pwedeng ka nang mamatay para magpunta ka sa heaven. Walang heaven doon sa kalawakan, wala. Imagination lang yun. Wala sa totoo, walang sa literal na walang heaven. Dito ang heaven gagawin mismo dito sa lupa, sa earth. Walang heaven kag namamatay ka na. Not unless kung bubuhayin ka na naman muli. Yung darating ang panahon na pwede nang ang patay pwedeng buhayin. Papaliwanag ko na naman doon, sir. Iyon ang sinasabi. Hanggang dito na lamang dahil siyempre susunod na naman tayo magtalakay dahil kung sobrang matagal na naman ang ating pangangaral, siyempre yung mga ibang tao may ginagawa din, saka nagiging redundant na, kaya sa susunod naman muli at linggo tayo magkaroon ng diskusyon. Maraming salamat sa inyong panonood.
kay Rafael Nerval Emfiso, kay Joseph Aniversario, dati kong kasamahan sa trabaho, kay Charmel na anak ko. Shout out shout out ko kayong lahat. So 1, 2, 3, 4, 5 at least may nanonood ngayon sa akin. Pero alam ko itong live broadcast ko na ito ay 30 days pa itong mananatili sa aking Facebook page. Kaya, at saka doon sa YouTube channel ko. Kaya, pwede niyong balik-balikan. At sa aking mga followers, hindi man sila nakapanood, ay inaabangan nila ito sa aking mga Facebook page at saka YouTube channel. Maraming salamat po.